Si Vice President Sara Duterte kasi meron siyang tawag dito, mensahe. Yan. Kailan ito? April 23. Sabi niya ho rito, hindi ko nababasahin ng buo. Ito yung pagkatapos ng impeachment proceedings noong 22. So 23 nilabas ito. Sabi niya hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa gabinete. Kailan ba ito umalis? 2024, right? Sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Ano to? Sabog ba to si Inday? Kasi bakit, tignan nyo hindi naman po kahit kailan, hindi pumipirma, hindi kailangan ng pirma ng spare tire. Oh. Diyan sa national budget. Ang GAA, ang GAB, ang General Appropriations Bill, papunta ito sa Pangulo ng Pilipinas. Siya either mag-review, mag-veto ng ilang bahagi o ng pangkalahatan o upuan niya ng 30 araw, deadmahin niya, automatically ma-approve ito. Diba? Lapse into law ang tawag. Ngayon, sinasabi rito ni Inday ni Sara na na tumanggi raw siyang pumirma sa national budget. Kagaguhan ito. Hindi sabi ng iba, hindi na naman niya naiisip yung timeline niya. May problema na naman siya. Hindi, ito sa akin naman, alam po ni Sara dahil presidente ang tatay niya, abogada siya, hindi pumipirma ang vice presidente. Baka tawag dito, feeling ni Sara, presidente siya, pero member ng cabinet. Di ba? What do you think? Because my answer is no. Di ba? Feel na feel ba ni Sara? Feeling presidente. Kasi pumipirma, di ba, pipirma ng GAA. Pipirma ng GAB. Tangin ng buhay na ito. Ito malaking pagsisinungaling ito Kung tutuusin na bilang abogada, anak ng dating Pangulo. So alam niya yan na hindi ganyan ang proseso. Diba? Ina naman. May saltik talaga. Naalala ko dati kasi yung sinabi ni Ping Lacson. Tapos April 22 bago mag-eleksyon ng 2022. Kapag kayo ay nagkamali na bumoto sa mga sinungaling, sa mga mapagkunwari at mapanlinlang, 6 na taon kayong lolokohin. Tama ho yun. Kaya sabi niya, kapag kayo ay bumoto sa isang kulang sa pag-iisip, di ako nagsabi si Ping Lacson ako po isang sugong tagabasa lang Sabi niya, at medyo kulang-kulang ang tornilyo. Ganun na ba katagal kakilala ni Ping Lacson si Sara? O baka si Montulfo ang dikta ng dikta dyan? Sabi niya, 6 na taon, tuloy nalulubog tayo. Maawa po tayo sa bansang Pilipinas. Di ba? Tama. Tingnan mo naman. Ito dito si Sara, punyeta. Parang initok-nitok lang ni Sara ito Di ba? Tingin ko siya ang pinatutungkulan ni Ping Lacson dito. Ano ba tinakbuhan ni Ping Lacson noon? 2022, Vice President, di ba? Tapos President si Tito Soto. Siyempre, ang kanyang kalabang patatamaan dito, si Sara. Parang malabo naman si Leni Robredo. Ay, nako. At saka talagang swak na swak di ba? Para sa bugay. Makabira lang And Lola Mel's Kitchen. Uy! Maraming salamat po. Nananaginip ng gising si Sarah Mau. Parang taka lang
Tapos yung mga DDS palakpakan, mga hindi nag-iisip na hindi pumipirma ang Vice President sa national budget. Anong gagawin natin? President ang tinakbuhan niya, okay. Hindi umalis si Inday sa DepEd. Sinibak siya dahil incompetent. I agree. Diba? Kasi nga, naalala ninyo noong May 19, 2024, nag-rally kami noon sa Liwasang Bonifacio. Kakasabi, sotel din kaming mga vloggers sa pangunguna ni Mami Peng. Siya yung organizer noon Kakasabi lang ni PBBM na tiwala ako kay Sara, tiwala ako sa kanyang kakayanan. So, nagstay si Sara. Nag-rally kami ngayon. Sabi namin, incompetent yan. Palpak yan, dapat tinatanggal nyo na yan sa pwesto. Kasi, January of that year, winarningan na ni PBBM yan yung DepEd. Nang sabi niya, ay mag-focus na nga lang kayo sa inyong trabaho. Make sure you produce numbers, yung mga grado na matataas. Diba? Kasi nagkaroon ng ranking noon, ultragis na yan, pang-5 tayo sa hulihan. Sumunod, pumangatlo pa. Diba? Lalo nung panahon ni Duterte. Ngayon, naniniwala ako na bago pa yan mag-submit ng resignation letter kay PBBM, alam niya na masisibak talaga siya. Inunahan na lang niya yun.